declares he's perpetually disqualified. Paano ma-enforce yung desisyon na yan kung si Secretary Boying ay nakaupo ng ombudsman? He can only be removed by impeachment. It may not be amiss to inform the JBC as well as the present OIC ombudsman that we understand and commiserate with the unbearable, tremendous pressure to issue a clearance. That way, the JBC is apprised to scrutinize more carefully instead the circumstances surrounding the issuance of said clearance or certification, if and when that will be issued. Yun lang. Ano yung ganong plano to read BP Sara and then i-dismiss yung kaso against Justice Secretary Remulla para may appoint siya sa ombudsman? Well, balitang-balita ang pressure sa mga investigador, matindi ang pressure, naririnig natin sa JBC at nakita natin ang mga galaw, di ba? Pinapaltan ang karapat-dapat na Deputy OIC na wala namang bahid at wala namang dahilan, biglang tinanggal at iba yung linagay, nakakapagtaka talaga. At saka yung time frame, talagang sapilitan, sa deadline. May mga deadline silang hinahabol. Ma'am, ano pang magagawa pa po nung isasubmit niyong opposition kung ongoing na po yung selection ng JBC ngayon for ombudsman po? Oo nga, yun. Talagang tignan natin, sana makinig sila and sana intindihin nila kung gaano kaihalaga ito sa buhay ng ating bansa. Na isang tabi na ng todo-todo ang problema ng baha. Malunod na tayo sa tubig at korupsyon, basta yung ambisyon na lamang ng iilan ang nangingibabaw. Good morning. Ma'am, ngayon yata isasalang sa JBC interview si natapos Secretary. Na, alas 10. Oh. Pero yung opposition nyo po na-file or na-discuss nyo po ba kay Senator Alan as member ng JBC representing Kakausapin ko mamaya. Nagulat kasi ako, hindi ko akalain na magpapa-interview. Akala ko bawal yun hanggat walang clearance. Aminin ko, hindi ko alam na kanina na kayo.